Magandang araw, magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens, mga lolo at lola. Sa araw na ito ay meron akong ibabahagi sa inyong mga balita. Opo, dahil may magaganap po na payout para po sa ating mga senior citizens. Para sa lahat po ba nito ng mga senior citizens? Ang pensyon na ito ay para lamang po sa qualified senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At sa June 7, 2025 ay may magaganap po na payout. At sa video kong ito, ipapaalam ko ang mga lugar kung saan may magaganap na pension release. Anong oras nga ba ito magpe-payout at saan po ang payout venue? At dagdag na rin na aking ipapaalam sa inyo ang mga requirements at dapat pa ninyong mga malalaman na mga bagay-bagay patungkol dito. Kaya naman, pakinggan, kunin ang mga detalye at alamin kung ano yung dapat mong alamin. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, June 7, 2025. Alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung gusto mo ang ganitong content na malaman mo ang benepisyo ng ating mga senior citizens, malalaman mo ang mga payout ng ating senior citizens, at malalaman mo kung ano yung mga dapat mong malaman patungkol sa mga updates sa mga senior citizens na binibigay ng gobyerno ng mga benepisyo, ay hinahayaan kitang isubscribe ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na maging updated sa mga videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel, ay nako, i-bell notification mo na. At ngayon, hindi na natin papapatagalin na pag-uusapan ang magaganap na payout sa June 7, 2025. Tayo na ating pag-uusapan. Ang uunahin natin ay ang probinsya ng Leyte sa City of Baybay. Dahil sa June 7, 2025, ito po yung kumpletong detalye na dapat nating ipalam sa inyo. Sa 1:00 hanggang 2:30 ng hapon sa Table 2 at pupunta kayo sa Baybay City Gym dahil doon po magaganap ang inyong pong payout. Pupunta naman tayo sa City Government of Caloocan dahil sa June 7, 2025, may magaganap po na payout sa mga barangay ito. Sa 9:00 hanggang 10:00 ng umaga, ang barangay 165 at 166, sa barangay 172 or Duha Covered Court. Sa 10:00 hanggang 11:00 ng umaga, sa barangay 167, ang payout venue ay magaganap sa barangay 172 or Duha Covered Court. Sa 11:00 hanggang 12:00 ng tanghali, ang barangay 175 na may apelido mula A hanggang J sa barangay 172 or Duha Covered Court pa rin. Sa 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, ang barangay 175 na may surname or apelido nagsimula sa letter K hanggang sa Z sa barangay 172 or Duha Covered Court magaganap. Dadako naman tayo sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Dahil sa June 7, 2025, ito po yung kumpletong detalye na dapat ninyong malaman. Good morning! Remind lang po ulit, social pension payout sa June 7, 2025 mula 8:00 hanggang 12:00 ng tanghali sa Barangay Covered Court magaganap ang inyong payout. Nanatiling sa Zamboanga, Sibugay sa lungsod ng Ipil sa June 7, 2025, may magaganap po na payout mula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali sa Barangay Gituan Covered Court magaganap. Sa City of Lapu-Lapu sa Barangay Punta Engaño, meron pong magaganap na payout sa June 7, 2025 sa Mactan Gym mula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Good news sa lahat po ng mga resident indigent social pensioner payout ngayong June 7, 2025, 8:00 ng umaga, doon po kayo pumunta sa Marigondon Gym. Sa MSWDO ng Ipil, sa June 7, ito po yung mga barangay na magpe-payout. Sa 8:00 hanggang 12:00 ng tanghali, ang barangay Gituan at barangay Magdaop. Sa 8:00 hanggang 10:00 ng umaga sa Tumitom. Sa 1:00 hanggang 3:00 ng hapon ang Ipil Heights. 10:00 hanggang 12:00 ng tanghali sa Makilas. 1:00 hanggang 3:30 sa barangay Buluan. 3:00 hanggang 5:00 ng hapon sa barangay Bangkiruhan. 3:30 hanggang 5:00 ng hapon sa Doña Josefa. 1:00 hanggang 5:00 ng hapon ay sa barangay Sanito.
At yun po ang mga lugar, ang oras at ang payout venue na dapat nyong malaman sa magaganap po na payout bukas. At para sa mga nagtatanong dyan, bakit hindi po kasali ang inyong mga barangay? Ito po yung masasuggest ko lamang or maa-advise sa inyo. Dahil mayroong pamaraan po paano po ipaalam ang payout sa ating mga social pensioner or senior citizens na pensioner sa social pension. Traditional way or modernized. So yung traditional way, yung mga hindi po nagpo-post dito sa online, so yung ang gagawin nyo po is pumunta po kayo sa pinakamalapit na barangay at alamin po ang status. Dahil meron pong person in charge dyan na nagpapalam sa inyo kung ano yung ganap or ano yung updates patungkol po sa magaganap po na payout. At traditional, modernized way or technological way is yung kagaya ng mga binabasa ko na gumagamit sila ng technology na ipinapaalam nila ang mga dapat malaman na payout sa ating mga senior citizens. Kaya naman ako ay inilaan ko ang oras ko sa paghahanap para po maihatid sa inyo ang mga balita na dapat ninyong malaman sa magaganap po ng mga payouts. Dahil gusto ko ma-update kayo para naman po meron kayong idea kung ano na yung nangyayari. At ngayon ipapaalam ko ang mga mga requirements at kumpletong detalye na dapat ninyong malaman ating pakinggan. Mga dokumento na gagamitin sa pagkuha ng pensyon. Kung senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope ng iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesenta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo.
pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghiram. Magtalaga ng isang staff na maaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag kaalaman para po sa ating mga senior citizens sa payout. Una, kinakailangan po magsuot ng face mask. Pangalawa, kinakailangan po magdala ng sariling alcohol at mag-social distancing para po sa safety ng ating mga senior citizens. At kinakailangan din na sumunod sa mga alituntunin sa payout para mas smooth at wala pong aberya. Uminom ng gamot para po sa mga may maintenance dahil may iwasan po ang mga anong bagay dyan. At kung kinakailangan nyo po ng assistance or yung tulong, pwede po kayo magpasama sa inyong mga kapamilya or meron pong assistance desk po doon kung meron kayong katanungan at iba pang mga kinakailangan na dapat pong matulungan kayo. Dahil para po ito sa magaganap na payout na smooth at wala pong problema. Kaya naman, sundin lamang po ang dapat mong sundin sa payout. Lalo na ang mga requirements, napaka-strict nila. So, dapat pong kumpletuhin. Nasanay marami kayong nakuhang kalaman sa ating content ngayong araw at naihatid ko ng tama ang mga dapat nyong malaman na knowledge patungkol po sa magaganap na payout bukas. And ako lamang po ay nagbibigay po ng oras para po ma-inform kayo sa dapat ninyong malaman na benepisyong makukuha ninyo bukas. And congratulations po sa lahat po ng mga senior citizens na makakatanggap ng pensyon bukas. Meron na kayong pambili ng mga gamot or ano man yung mga needs ninyo sa bahay or sa inyong pangangatawan. And this is me again, Ruel Mendoza Tanyo. Salamat po sa palagiang pagsusuporta, pagpapanood ng aking mga vlogs. And don't forget to subscribe my YouTube channel at i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, mag-upload ako palagi sa mga updates patungkol sa senior citizens. Bye-bye!